Nagpa-presscon kanina si DILG Secretary John B. Crimolia in relation po sa mga nasa kote, sumuko at saka nahuli na mga sangkot dito po sa flood control scandal. Chairperson Felizardo S. Casuno, Project Engineer 3. Timohen Sakar, Material Number 16. Consuelo D. Aldon, Member, Board of Directors, Sunwest. Now, So ito yung mga minention, mga kababayan ni John B. Crimolia. Yan. yung owner ng property. We are into investigating. Reports were made that the house where he was arrested is allegedly owned by one. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagpa-presscon kanina si DILG Secretary John B. Crimolia in relation po sa mga nasa kote, sumuko at saka nahuli na mga sangkot dito po sa flood control scandal. Yung may warrant of arrest na po mga kababayan. Kasi massive ang manhunt operation na inilunsad ng ating gobyerno, NBI at saka po PNP CIDG. So, ito po para mabigyan ka tayo ng update mga kababayan. Good morning. Today is about the response of the law enforcement agencies regarding the warrants of arrest issued by the Sigligan Bayan over 16 individuals. These individuals are Elizalde Zaldico, incumbent member of the House of Representatives, resigned, but former chair of the House of Committee on Appropriations. Gerald A. Pakanan, Regional Director, DPWH, Mimaropa, Region 4B. Jean Ryan A. Altea, Assistant Director, Regional Assistant Director. Ruben Santos Jr., Assistant Regional Director. Dominic G. Serrano, Chief Construction Division, Bids and Awards Committee, Chairperson. Felizardo S. Casuno, Project Engineer 3. Timohen Sakar, Materials Engineer. Montrexis T. Tamayo, OIC Chief Planning and Design Division. Juliet C. Calvo, Chief Maintenance Division. Dennis P. Abagon, OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division, Regular Member, Bids and Awards Committee. Number 11, Lerma D. Caico, Accountant 4. Number 12, Grace D. Lopez, Regular Member, Bids and Awards Committee. Number 13, Frederick Carl Camero, Vice Chairman, Bids and Awards Committee. Number 14, Aderma Angeli Alcazar, President and Chairman, Board of Directors, Sunwest. Number 15, Cesar X. Benaventura, Member, Board of Directors and Treasurer, Sunwest. Number 16, Consuelo D. Aldon, Member, Board of Directors, Sunwest. Now, So ito yung mga minention, mga kababayan ni John B. Crimolia. Yan. Nasa custody na ng ating PNP CIDG. So balikan natin si John B. members that have been arrested. Ano ba? Gerald A. Pakanan. Yung pinakita natin kanina. Jean Ryan Altea E. Alarin. We have Ruben Santos or De Los Santos. We have Sila po. Felizardo Casuno.
We have Juliet Calvo. These six were Si arrested Pakanan, by the members and Si operatives Althea. of the CIDG. The last member to be, De Los Santos. the last person to be arrested was NBI Director, sineng na-arrested and under Yan, si Pilisardo. Engineer Abagon. So, in your screens are the ones arrested so far. Next screen, please. So yan po. These are the persons at large believed to be abroad. Number one, Zaldico. We do not know his exact whereabouts. Number two, Aderma Taga rito yan sa Angeline amin, si Angeli. Alcazar. She is believed to Alcazar. be in New Zealand. Number three, Cesar X. Benaventura, believed to be in New York. Number four, Latsan West. Montrexis Mga Tamayo, taga-Legazpi po siya. believed to be in Jordan. So Ladies and tumakas gentlemen, na save lahat. for Zaldico, the other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies, are expected to show up at the embassy and begin immediate towards the Philippines. They have done so voluntarily and informed us of their whereabouts, and we informed them of their right to proceed immediately to the embassy as soon as possible. Ladies and gentlemen, these are the accused personalities. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. We have one, maybe NBI Director can explain about the circumstance behind the arrest of the personality. Engineer Dennis Abagan was arrested in Quezon City after a failed service in his known address in Cavite. He was arrested on a Sunday early morning at Sikatuna Village. Arrested with him were the stay in helpers or a couple assisting him. NBI Director Magno, OIC. Yung owner ng property. We are into investigating. Reports were made that the house where he was arrested is allegedly owned by one vice mayor of Bansud, Oriental Mindoro. We are still verifying the authenticity of this information. Ladies and gentlemen, basta po kayo ay akusahan ng ombudsman at binigay na ang information sa Sandigan Bayan at labas ng warrant of arrest, kayo po ay kailangan masaklaw na sa ilalim ng jurisdiksyon ng batas. Binabalaan po namin na lahat ng gustong tumulong, lahat ng gustong tumulong itago ang mga ito ay may kaparusahan na katumbas hanggang sa kanilang ginagawa. Our best advice to all who have warrants of outstanding warrants of arrest against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Thank you very much. Are there any questions? Leah? Yes, sir. We have 5 questions because we have to proceed some Leah? Good morning, sir. Leia Ilagan po, UNTV. Sir, itong mga akusado na ito ay saang flood control lang sila nadawit at tama po ba na dire-diretso yung investigation and meron pa tayo mga inaasahan sa mga susunod na araw? SIOG, with your permission. Unang-una po, narinig naman po natin ang Pangulo natin kaninang umaga. In-announce niya ang pagka-aresto nitong mga unang mga sangkot dito sa unang kasong final ng gobyerno
laban sa mga maanumalyang flood control project. At sinabi din ng Pangulo natin, umpisa pa lang po ito. Nandito na po tayo sa punto na mananagot na po lahat ng mga dapat managot, pero umpisa pa lang po ito. Ito po ang unang-unang kaso tungkol sa flood control sa Oriental Mindoro. No? Pero marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Yan po ang pangako ng Pangulo natin. Kaya maghintay na lang po tayo, naghintay na rin naman tayo ng ilang buwan. So, tingin ko konti na lang madadagdagan pa ng madadagdagan itong mga makakasuhan at makakaresto nito. Kay SLG. Sir, may madadawit po bang mga local government executives sa Oriental Mindoro tungkol dito sa flood control? That is the discretion ng ombudsman yan. So, hindi natin ombudsman maglabas ng report nila. Pero may iniimbestigahan. Again, ombudsman yan. Sila ang magsasabi. 2 more questions, please. Yes, sir. Sir, good morning. No? Any information po regarding the whereabouts of Saldico? You said last Friday he was in Japan. Is it also true na nasa isang country siya na walang extradition treaty with the Philippines kaya hindi siya maaresto basta-basta? Kasi meron tayong kay representative na huli siya agad. But why with Saldico? Why so long? We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. So hindi po siya gumagamit ng Philippine passport. So kahit i-cancel, Secretary. Ang hula lang namin, reportedly he has another passport that he's using. Thank you, sir. 1 more question, please. Yes, sir. Morning, sir. Alfred Dallison, Alfred. Journal Group. Sir, yung napanood kahapon na yung isang suspect, nagbabarge yung mga agents, destroying the door using a battering ram. Will it be the norm na gagamitin ng PNP and DILG and NBI para ma-arresto lahat ng mga suspects, sir? Your question again, will we use the same procedure? Yes, will it be the norm? Yung ginawa ng NBI is standard operating procedure talaga yan. If they refuse to open the door, then they have, the arrest warrant gives them the power to forcibly to break open the doors. Nasa kapangyarihan ng NBI yan at ng ating law enforcement agencies. Okay, meron ba? Last one before we leave. I think 2 more questions, Sec. Okay, go ahead. Sir, last on my part, yung sa anim po na, yung sa CIDG, were they arrested or some of them surrendered? The first one, in the name of Gerald Pakanan, surrendered, and after that surrender, one after the other, we arrested, or the PNP arrested through the CIDG, 6 personalities. 1 more, please. Banggit ng NBI na alleged vice mayor yung may-ari ng bahay na inaresto si Director Pakanan. No. Hindi siya alleged. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. So until we determine kung he was renting or he was being hidden, wala pa kaming definite statement kung anong status ng kanyang investigation. Meron pong kaso, Sec? Again, we cannot say until we determine the exact state of the arrangement kung bakit siya doon. Ano pong ginagawa ng office nyo para po matiyak na walang political intervention? Ay, wala talaga. Wala talaga. Nahuli na. So what you see is what you get. There is no political intervention here. Okay, thank you very much. Okay. That's it mga kababayan. So, nakita ninyo ang resolve ng ating gobyerno.
papanagutin ang lahat. Ngayon, ang mga komentaryo na naman po ng mga DDS, bakit daw mga malilit na tao? Maghintay po kayo ng mga malalaki. Walang sasantuin po ang ating gobyerno. Nakita ninyo, sa Marcos administration, yung mga pinakang malalaki, may impluensyang tao, nakakulong. Si Kibuloy, si Tebes, si Digong, nasa ICC sa The Hague. So baseless po ang mga sinasabi ng mga DDS. Iniinsulto yung ating gobyerno nang kaya lang nilang hulihin ay mga maliliit na tao. Walang katotohanan. Malaking tao si Digong, dating Pangulo. O diba? Na-deliver siya sa The Hague. Panahon ng ating Pangulong Bongbong na ang sabi ninyo, kuting, weak leader. Si Kibuloy, maimpluensyang tao, nakakulong. Si Tebes, congressman, nakakulong. So, baseless po ang inyong mga sinasabi. Walang sasantuhin. Lahat ng mga nagkasala, papanagutin sa batas. Pero walang EJK po. May due process po. Yan ang malinaw. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.